favorite kong teacher kasi ang daldal ko eh. Di ba? Sino favorite ang teacher dito? Aha. Si Vincent siguro. Si Vincent, ano yan? Favorite ang teacher yan. Di ba? Okay. Sa trabaho po, mayroon din sa trabahuan nyo, mayroon din po favoritism. Di ba? Pag ano ho, pag cooperative ka tsaka mabait ka, favorite ka ng ng mga dako-dako niyo. Right? Aha, sa boss niyo. Pag talagang masipag ka, di ba? Oh. Now, in spiritual mga kapatid, favoritism is really existing. Sa spiritual, talagang mayroon hong favoritism. That's why Jesus lived this message. Kaya nag-iniwan ni Jesus ang mensahe to let us know, para malaman ko natin, He is in heaven now. His favoritism is we can feel, we can see, we can live it now. Sa spiritual talagang mayroon talagang favoritism. Kaya nga, iniwan ni Jesus ang mensahe nito para ma-feel mo, makikita mo, at maipamuhay mo. Pag favorite ka ho, pansinin ka ni Lord. Pansin nyo? Pag favorite ka sa Panginoong Diyos, pansinin ka. Kunting kimbot mo lang, nariyan agad yung hinihingi mo sa Panginoong Diyos. Di ba? Di ba, sabi ko sa inyo, ako, naisip ko, talagang mayroon talaga akong na favorite ako ni Lord. Testimony ko, di ba, sabi ko sa iyo na naawa ako sa sa pamilya ko kasi diyan lang kami sa sahig na makakain. Di ba? Kaya nahiya ako pag tumanggap ng bisita kasi naka-squat kami. Pero alam niyo po, matagal na talaga namin pangarap na mapagawa yun. So, pero alam niyo po, nasa puso ko, sabi ko, Lord, paano ito mapagawa? Wala man na akong panghandog, salang-alanganit naman na pera lang ni Mrs. tsaka pera ni Binig ipapagawa. Alam niyo po, di ko pa na yan, tumawag agad yung kapatid ko, sabi niya, sis, mayroong bibili sa lupa na kahit 1,000 square meter man lang. Sabi ko, kailan sa interesado? O sige po, dahil kasi ipagagawa ko na yung bahay namin. Di ba nakalansin niyo? Hindi ko pa nga hindi pa ako pero ipinadama agad ni Lord na favorite ko niya ako. Amen? Agad siya, ano yung desire ng puso ko. Basta favorite ka, pansinin ka ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Now, gusto niyo bang maging favorite sa Panginoong Diyos? Now, ang tanong, how to become favorite to God? Number 1 po, your commitment to God must be voluntarily. Dapat po, voluntaryo po yung commitment mo sa Panginoong Diyos, voluntaryo. Amen? Church, alam niyo po, some people want to do voluntarily. Gusto ng mga tao yan mag-volunteer kaya. Kaya alam niyo po, makita po, one time mayroon akong nakita na simbahan na nirenovate. At alam niyo po, doon sa pintuan po ng mayroong napakaraming inilagay na pangalan. At sa katagalan po may nag-aaway, bakit hindi ho naisulat yung tamang lagay niya halaga? Ang inilagay pa naman niya, 25,000 eh. Tapos ang nalagay doon sa sulat, 2,000 lang, kaya galit na galit siya, inaaway ho yung coordinator ng simbahan. Di ba? Inaaway yung na simbahan kasi ang nakalagay lang doon sa niya is 2,000 lang. Although ang binigay niya sa simbahan, 25,000, nagagalit po siya. Now, ang po nito mga kapatid, gusto lang but to do voluntary, para mag-voluntaryo, do something the purpose of His blood that shed po mga kapatid for us. Pag mag-voluntaryo pala tayo, yung purpose pala, bakit ho nabukbo yung dugo ni Jesus? Okay. Anong dahilan mga kapatid? Kasalanan at para sa kaluluwa po mga kapatid. Yan po yung pinaka-purpose pala natin, hindi ho yung maitala po ako dyan sa maitala po ako sa Facebook, maitala dahil malaki po mga kapatid. Ang yung purpose po, bakit po nabubo yung dugo ni Jesus? Amen? Because that way, kasi po sa pamagitan niyan, our bad image will be deleted. Yung masamang imahe natin mga kapatid, ay matatanggal because that is something appreciated by God. Yan po yung
nagigiliwan ng Panginoong Diyos. Hindi ho yung, ay, ano ho yun, malaki ang ano ko dyan, hindi ako mapapantayan dyan. Mayroon na talaga akong kwarto sa langit kasi malaki ang binigay ko. No, mga kapatid, tapos wala ka naman nagalang kaluluwa. Di ba? So wala, yung, ano lang, yung bato lang ang na voluntaryo mo, semento lang. Amen? Be motivated by love to volunteer. Dapat ho, namomotivate, ganado po tayo sa pamagitan ng pag-ibig. Kasi po, in literal, we love to volunteer to the one we love. Di ba? Sa literal kasi, gusto nating mag-volunteer sa ating minamahal. Di ba, napansin nyo? Nandyan ho yung siyuta mo, nandyan yung ano mo. Tapos ikaw, gustong-gusto mo, igiwan siya ng tubig. Gustong-gusto mo siyang bilhan ng suman. Di ba? Mag-voluntaryo ka. Kasi mahal mo siya, love mo siya eh. Di ba? Ngayon po, now you see, mahal mo si Jesus. So doon po tayo mag-commit po sa Panginoong Diyos dahil sinabi natin yan palagi, iniibig ko ang Panginoong Diyos. Now, do not expect immediate or instant compensation. Huwag po tayong, kung nakapag-volunteer man tayo, huwag po tayong Lord, nasaan yung ano ko? Yung kabayaran ko, kasi malaki ho yung naibigay ko. Yung ko sa naambag ko sa biruin mo, nakalakad dahil ako ho yung gumastos sa sasakyan. So, huwag po tayong humingi agad ng instant na kabayaran. Do not expect immediate or instant compensation. Asking down payment hurriedly or maghingi agad tayo ng bayad after volunteering. Church, ang patakaran ng Panginoong Diyos, pagsasalansan. Alam mo pagsalansan? Ipapahil mo yung ginawa mong kabutihan pag-volunteer. At habang nagpapahil po niyan, yung Panginoong Diyos nagpaplano pala kung paano kababayaran. Hindi ho yung bigay agad, instant agad. Di ba? Baka hulugan ka ng meteor dyan. Bagsak-bagsakan ka ng pisak ka. Ang gusto ng Panginoong Diyos, isalansang mo. I-file mo yung nagawa mong volunteer. At ang Panginoong Diyos gagawa siya ng paraan, gagawa talaga siya ng paraan para mabayaran ka. Kasi may pangako siya. Kalitliitang ginawa mo ay hindi masasayang. Nakuha niyo po? So may pangako ng Panginoong Diyos. Huwag po tayong mag-isip na dami kong niyan. Nabubulunter sa di ba? Pero church, ulitin ko po, lahat po na binigay po natin sa Panginoong Diyos, mayroong kapalit yan. Amen? So number 2 na po tayo. Number 2 your commitment that can preserve soul. Na yung commitment po natin ay dapat po nakakabubuhay. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, dapat nakabubuhay. Dapat nakabubuhay. Hindi ho yung nakakamatay, di ba? Church, very clear po, number 2 very clear that preservation is a pattern of God. Maliwanag po na yung pag-preserve po ay pattern po yan ng Panginoong Diyos. Tingnan mo sa Mateo chapter 5 verse 13. Makibasa po. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano ba ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Napansin nyo, bakit sinabi ng Panginoong Diyos may asin? Di ba? So ang purpose ng asin dyan, para ho, timplahan ho yung buhay, yung nawin mo, timplahan ang buhay nila kasi yung tao na nadadalhin mo dito sa Panginoong Diyos, alam niyo po, walang timpla yan. Ngayon po, pag isang purpose yan at pinaka-purpose po, i-preserve po sila. At kaya nga yung preservation po, pattern ng Panginoong Diyos yan. Not only in food, mga kapatid. Ba? Not only in food, but also to other soul pala. Yung pag-preserve pala. Now, ang the rule, mga kapatid, at ang batas po niyan, is sufficient salt can preserve food. Pag tama ho na asin, yung isda niyo po, hindi ho mabibilasan. Alanganin, bumili ka ng 1 kilong isda, 2 kilong isda, tapos ang asin mo, 1 kutsarita lang. Wow, naman. Talagang mabibilasan talaga. Now, sufficient salt, mga kapatid, can preserve food. In spiritual ho, sufficient commitment can preserve soul. Yung tamang commitment mo sa spiritual ho, commitment mo, yung talagang
pinagtiyagaan mong kaluluwa, pinagtiyagaan mong bisitahin, pinagtiyagaan mong antayin, pinagtiyagaan mo na i-fix na, oy, sabay na po tayo sa linggo, oy, pupunta na po tayo sa church, di ba? Yung talagang sufficient yung commitment mo, alam niyo po, nakaka-preserve po yan ng kaluluwa. Amen? Your win soul is your preserved soul. Yung na-win mong kaluluwa, yan po yung preserved soul po. Kagaya ng dati po, alam niyo po sa pamilya nila ni Ate Marisa, nag-isa lang po yan. Nag-isa lang po yan si Ate Marisa. Ngayon po, dumating sa buhay niya si Kevin G. Ngayon, na-win na po niya si Kevin G. Tapos, nandiyan na po sila si Ate Niti, di ba? Nandiyan na po yung mga anak niya, buong pamilya na nila. Di ba? So, yun po yung preserved soul, mga kapatid. Ilan ni Ate Lori, di ba nag-testimony siya kagabi? Si Kuya Muna dati, si Lori pa. Tapos hanggang nadala na po sila. Eh si Ate Sisi, dati sa Mormons to eh. Ngayon talagang pinag-praise siya, na-win din po siya, hanggang na-preserve siya. Di ba? Kasi at tamang commitment, eksaktong commitment. Your win soul, mga kapatid, yung ano mo, yun yung preserved soul mo. Church, do not limit your heart. Huwag niyong limitahan ang puso niyo. So, your eyes can see huge miracle. Kung gusto niyong tumingin o makita yung malaking himala, yung narinig mo, yung nakita yung himala sa iba, church, huwag mong limitahan ang iyong puso. Lawakan mo pa. Lawakan mo pa ng commitment mo sa Panginoong Diyos. Pag malawak po yung commitment mo sa Panginoong Diyos, ipakita sa iyo kung gaano po, mga kapatid, kalaki pala pagmamayari ng Panginoong Diyos. Buong daigdig po yan, ha? Hindi lang parang Ranyaki, Pasay, buong daigdig po sa Kanya po yan. At lahat po yan, lahat po ng bagay po sa daigdig, konektado po ang Panginoong Diyos. Kahit kumuha ka lang ng isang kutsara na buhangin, alam ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kasi lahat konektado sa Kanya, eh. Lahat ng bagay konektado sa Panginoong Diyos. Para bang yung katawan niya nakalatag na dito sa daigdig. Kaya nga kung anong tinitibok ng puso mo, alam na alam niya. Di ba? Kasi nandyan yung Holy Spirit, di ba? Now, your commitment can preserve soul. Dapat po yung commitment mo sa Panginoon Diyos, nakakabuhay po ng kaluluwa. Di ba? So yung commitment mo, hindi ho yung 1 kilo isda, tapos ang commitment, ang ano mo, iasin mo, kalating kutsara, patay, kang bata ka. Mabibilasan yung isda. Pero lagyan mo ng 1 kilong asin din yan. Ay nako, talagang kahit 5 taon, 10 taon, hindi talaga masisira yung isda. Di ba? So ganoon din po yung commitment natin sa huwag natin limitahan. Nakuha niyo po? Amen. Number 3 na po tayo. Your commitment that can stand against the challenger of this world. Okay? Yung commitment mo, kayang tumayo nitong challenger, nitong daigdig. Yung may tapang against Satan, mayroong talagang may anong talaga, may tapang talaga. Hindi ho yung pag inano ka lang ni Satan, nagtatago ka na, nagano ka na, umatras, umaayaw ka na, umiiyak ka na. Ngayon po, yung commitment, talagang matapang ka talaga. Kaya mong yung salubungin, yung galit ni Satanas. Amen? Now, church, ever since kasi, the challenger of this world, do his vindictive action against God. Ever since pa ho, yung kilos po ni Satanas na paghihiganti, ay nariyan na po. Di ba? Kahit na ho si Jesus ho, nung pumasok ho siya dito sa daigdig, hindi ho siya tawag siya, hindi siya exempted, talagang nakaranas siya, china-challenge talaga siya ng Panginoong Diyos. But to no avail, mga kapatid, to no match ni Jesus. Di ba sabi ni Satanas, Sos, alam ko gutom ka, pero mo, continuous hindi ka hindi ka kumakain, continuous 49. Yung bato, gawin mong tinapay. Ano ang sagot ni Jesus? Di ba? Sinagot lang siya, di lang sa tinapay nabubuhay. Taning, di lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ngunit sa salita ng Diyos. Abe, tumalon ka nga sa Tumalon ka nga dyan sa na yan, sa ibabaw ng templo na yan. Taning! Ay kasi, sabi ni Satanas, kasi sabi sa nasusulat na, iingatan ka ng mga anghel.
Hindi masasaktan yung mga paa mo. Taning, huwag mong subukan ang Panginoong Diyos. Di ba? So church, ever since pala, ang challenger po, narito na po sa daigdig. Right? Narito na po sa atin po, mga kapatid. Now, and because Jesus successfully fulfilled His redeeming work po, dahil nagtagumpay yung si Jesus, yung trabaho po niya na tubusin tayo. Alam niyo po, yung challenger po ay pinapalakas naman po niya yung challenging plano po niya, challenging scheme po niya. Through the fall by division technique. Sa pamagitan mo, yung pagbagsak niyo. Pagbagsak po natin. Division technique ho, sa pamagitan ng pagkawatak-watak. You will divide from God. Mahihiwalay po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya nga, ano masabi sa Romans 16, 17, 18? Ang sabi niyan, mga kapatid, nakiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pinsimuno ng mga pagkakampi at sanhi ng pagtalikod ay sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan nyo sila. So church, yan po yung ginagamit ni Satanas po. Yung babagsak po tayo sa pamagitan ho ng division. Mahihiwalay po tayo sa Panginoong Diyos. Right? That's why, what's Paul, if someone come to you and offer a palace. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Kasi marami kong sinasabi sa Bible na yan na marami hong nagsasabi na narito si Kristo. Marami nagdidebate, mga kapatid. Church, ulitin ko po, hindi ho specialize. Hindi ko ini-specialize ang pagdidebate. Ang specialize ko, soul winning po, mga kapatid. Hindi ko kasi sa Bible schools kasi paanuhin ka kung anong gusto mo ba ng debate, gusto mo ba na mag-mission ka, gusto mo ba na soul winning, gusto ba church planting, paanuhin ka, papipiliin ka kung anong gusto mo. Pero ang pinili ko, soul winning, mga kapatid. Kaya nga, nung nag-ano ako, pagkatapos kong panay lagari kami tuwing Merkulis o Huwebes, talaga punta ko sa Cavite, papunta kung saan-saan, mga kapatid, para mag-soul-winning lang. Amen? Amen? Huwag po. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo, may lumalapit sa inyo na mag-o-offer po ng palasyo. Right? So, kaya nga, your commitment can stand against the challenger of this world. Church, kailangan kayanan mo po yung challenger of this world. Yung pagdating ni Satanas. Church, ulitin ko po, si Satanas po, siya po yung sinasabi ni Jesus, ruler of this world, the God of this world. Di ba? Although ang daigdig ay created by God, pero sino na ho yung umaangkin na ho dito? Sino na ho yung nag-Diyos-Diyosan po dito? Si Satanas. Di ba? Nabasabi ni Satanas kay Jesus, Sos, nakita mo ba lahat ng kayamanan dito sa daigdig? Ngayon, ibibigay ko yan sa iyo. So, di ba nakita nyo? Inaangkinan niya. Lumuhod ka lang. Di ba? Anong sagot ni Jesus? Taning, ang Panginoong Diyos lang ang aking paglingkuran. Okay? So, number 4 na po tayo. Commitment with presumption that God is watching. Yung commitment mo, mga kapatid, i-presumption mo, i-ano mo na, andyan ang Panginoong Diyos nakatingin sa'yo. Amen? So church, alam niyo po, because our belief to God, dahil ho, ang paniniwala natin, na ang Diyos ay litkamer. Di ba yun talagang nasana natin, isipan natin, ang Diyos ay litkamer. Tagal pa yung Panginoong Diyos, bata po ako. Napansin mo yan ang natin? Matagal pa ang ng Panginoong Diyos sa atin, hukuman, kasi bata pa po ako. At mahaba pa pong buhay ko. Di ba yan talagang na mentalidad natin? Kaya, matagal pa. That's why we can do whatever we do. Kaya nga, magawa natin yung gusto natin. Kasi,
ang mentalidad natin, matagal pa ho yun ng Diyos mag-ano sa atin, mag-ministeryo sa atin. Ano pa lang ako doon, 30 pa lang ako. Ako, mabubuhay pa ako. Paka mo ako, mga 90 pa ako, mga ano ba, di ba? So, live kami yung, ang isip natin, live kami ng Panginoong Diyos. Which very, very sad po mga kapatid. Kasi po, mayroon na akong sinasabi ng Panginoong Diyos, humanda po kayo. Dahil darating po akong parang magnanakaw, biglaan. Di ba? Mayroong dumating ang Panginoong Diyos sa edad na tayo na 20, mayroon pang 15, biglaan yung pagdating ng Panginoong Diyos. At pag dumating ang Panginoong Diyos sa buhay natin, mga kapatid, hindi ibig sabihin na ay punuin yung bulsa ko. No, mga kapatid, tanggalin niya yung kamay niya sa puso natin. Pag tinanggal, pantay ang paa natin, mga kapatid. Nakuha niyo? Hindi ibig sabihin na, kaya nga, ang mentalidad natin, live kami ang Panginoong Diyos. Di ba? By this, ang isip natin na live kami, we can do whatever we do. Di ba? Magawa natin yung ano natin, gusto natin gagawin. At alam niyo po, our life, by this mga kapatid, we can do righteousness. We can do righteous things mga kapatid. Dahil dito, sa pag-isip natin, di tayo makagawa ng kabutihan para sa Panginoong Diyos. Although mayroon tayong ginawa, isip natin, nakagawa ng mo sa kapwa eh. Pero sa Diyos, hindi. Di ba? And with no righteous work, mga kapatid, we can receive purpose of God. Kung walang righteous, mga kapatid, na nagawa natin, di po tayo makagawa ng purpose ng Panginoong Diyos. Okay? Unlike Paul, kakaiba si Paul, mga kapatid. Unlike Paul, was rewarded due to his faith to God. Kakaiba si Paul dahil sa panampalataya ni Paul na ang Panginoong Diyos ay nakatingin sa kanila and he was protected by God. Naalala niyo yung nasa bangka sila? Tingnan mo sa ano? Acts chapter 27 verse 20 hanggang 25. Tingnan niyo po. Ibasa po. Matagal na namin hindi nakita ang araw at ang mga bituin at hindi rin umuhupa ang napakalakas ng bagyo. Kaya nawala na kami ng pag-asa at makaliligtas ko. Dahil matagal na hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita. Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan niyo ang iyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo na naglalakbay. Kaya, tibayin niyo ang inyong loob, mga kasama, na nanalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinambay niya sa akin. Nakita niyo po. Dahil ang nasa isip ni ay nariyan ang Diyos. That's why he was rewarded by God. Right? Kaya nga mga kapatid, your commitment to God with presumptions. I-ano nyo na ang Panginoong Diyos ay nakatingin sa atin. Amen? Kahit no na ano, i-ano nyo na isa puso pa rin ang commitment nyo kasi nariyan talaga, nakatingin sa inyo ang Panginoong Diyos. Unlike ni Moses mga kapatid. Diba si Moses po, his favorite to God, naging favorite siya because he feel God is watching. Kasi inisip niya na nakatingin talaga ang Panginoong Diyos sa kanya. Sa kabila, he continue even his facing opposition. Sa kabila na sinasalungat po siya, lalo na yung paraon. Tingnan nyo sa Hebreo 11:27. Hebreo 11:27. Ang sabi niya, ang panampalataya din sa Diyos ang nag-udyok kay Moses na lisanin ang Ehipto kahit magalit ang hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Panginoong Diyos. Di ba? So, tingnan nyo ha, biruin mo ang laki ng ng hari, ng ayaw siyang palisin. Ayaw siyang, ilang bisis niya niligawan ng hari na aalis na sa Ehipto? Ha? Ilang bisis? 10 bisis yun. Di ba? Ngayon,
yung pang 10 salot, hindi pa rin ang pumayag yung doon na ho yung pinaka-final na ho, yung pinatay na lahat ng mga panganay. Di ba? Panganay na anak. So, tingnan nyo ha, si Moses po, kahit na kaharap na ho niya yung hari, ayaw ng hari na umalis sila sa Egypt. Kasi pag umalis sila sa Egypt, wala nang katulong, wala na silang alipin. Kasi ang mga Israelita doon sa Egypt, sinipti ng Panginoon Diyos yun. Nilagay sila sa Egypt for the meantime kasi po tagutom doon for how many years. So ang po nila, mapupunta muna sila sa Egypt para hindi mga matay kasi napakahalaga ho yung yun. Yung mga pamilya na yun, naroon ho yung pamilya ni Jose, naroon yung pamilya ni Maria na mag-anak ni Jesus. Jose yun po yung mag-aalalay ni Maria. Nabang niyo po? Kaya nga, tingnan nyo ha, ang laking ng paraon. Ayaw ng paraon, pero tinuloy pa rin ni Moses. Kasi iniisip niya, ang Diyos ay nakatingin sa kanya. Paraon na ho yung kalaban niya. Di ba? Di ba yung sabi niya, pinakitaan niya ng pinakitaan niya ng yung tungkol niya. Nagiging ahas. Anong gawa ng hari? Patawag lahat ng matisyan. Pinatawag ng matisyan, nagpakita din ng ahas. Anong ginawa sa ahas ni Moses? Kinain yung ahas ng mga matisyan. Diba? Nawasan sa Bible, di ba? Makikita nyo? So kahit tuloy pa rin si Moses, mga kapatid. Kahit harap po niya kahit kaharap na ho niya yung hari. So ganoon din po tayo, mga kapatid. Ano mang kinaharap po natin, problema, sa pamilya, sa trabaho, church, huwag po nating hintuan, huwag po nating bawasan ang commitment natin sa Panginoon Diyos. Kasi hindi po kayo nag-iisa, nakatingin ang Panginoong Diyos sa inyo. Lalo na ho yung commitment nyo, mga kapatid, para itaas ang Panginoong Diyos, luwalhatiin ang Panginoong Diyos, 100% nariyan ho yung presence po niya. Amen po ba? Huwag ho yung putol-putol na, huwag yung putol-putol na commitment. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. 100%. Wala pa akong naririnig buong buhay ko, naging Christian ako. Wala pa akong naririnig nagsisi dahil nagkaroon sila ng commitment sa Diyos. Wala akong naririnig, mga kapatid, kundi mukhang bibig, nagpasalamat talaga ako sa Panginoong Diyos. Yan palaging maririnig po, salamat po sa Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoong Diyos. Bakit kamo? Mukhang bibig po nila. Dahil, mga kapatid, yung commitment po nila, mga kapatid, commitment po nila, inisip nila ng Diyos, nariyan ang Diyos nakatingin, mga kapatid. Amen po ba? Ulitin ko po, mga kapatid, bakit po tayo dinala sa lugar na ito? Church, hindi po ako nagdala. Ang Diyos ang nagdala sa inyo. Dahil ang Diyos nakatingin yan sa inyo, mga kapatid. Mula pa sa maliit kayo, hindi pa kayo na dito sa sinapupunan, na ilagay sa sinapupunan, nakatingin na ang Panginoong Diyos sa inyo. Gawin kayo one time po, on that day, on that year, nariyan, magkasama-sama kayo, magpupuri kayo sa, street na to? Taplan Drive, Lot 7, Block 13. Sama-sama kayo, magpupuri kayo, at ang Panginoong Diyos nakatingin sa inyo. Church, ulitin ko po, huwag nating bawasan, huwag niyong limitahan ang puso, mga kapatid. Kung gusto niyong himala, napakalaking himala, damihan niyo po ang commitment sa Panginoong Diyos. Huwag niyong pakunti-kunti lamang kapatid. Kasi nariyan siya nakatingin, di ba? Live a life with burden. Mamuhay po tayo, yung mayroong burden po, yung same life of the martyrs, yung kagaya ng mga martyrs, yung mga tagasunod ni Kristo, na buhay. Swerte nga tayo, mga kapatid, kasi malaya na tayo ngayon eh. Magdala ka ng Bible, walang musik sa'yo. Sila noon, mga kapatid, pag makikilala, ay, yung bahay na yan, mga ano yan, tagasunod ni Kristo yan. Ano agad yan? Kulong agad yan. Tapos ano bang ginawa ng mga tao noon? Di ba? Pakain sila sa leon, susunugin, di ba? Makikita nyo, gawin silang laruan doon sa may napakalaking arena. Sa ano ngayon? Nasa ano ngayon yan? Nasa room ngayon yung arena na giba na. Di ba? Totoo yan. Yung anuhan ng mga gladiator. Di ba? So panahon pa lang nila ng mga
mga emperador ng mga mababagsik, yung mga, pag makikitaan ka mga ano, alam nila na tagasunod ka ni Kristo, dahil padampot ka. Pag pinadampot ka, ano ka, pakaon ka ng leon, minsan, paanohan ka ng kabayo, yung tawag nito, pahila ka ng kabayo hanggang maputol ang ano mo, maputol yung katawan mo, butay-butay. Right? So, church, ulitin ko po, live a life with the burden, same life of the martyrs. Gayahin po natin yung mga martyrs po mga kapatid. Di ba? Yung mga yung buhay na yung nagsisikap talaga. Yung nagsisikap po na mabigyan po ng kaluguran, kaligayahan ng Panginoon Diyos. Who shed their blood because their presumption God is watching. Napansin niyo sila noon, di nila pinaghinayangan na mawala yung buhay nila. Kasi inisip po nila, nariyan ang Panginoong Diyos ay nakaano sa kanila nakatingin. Hindi nga talaga walang nagsisisi sa kanila. Kasi nasa Bible po, sa book of Revelation pahayag, yung mga martyrs noon, itinatago sa ilalim ng altar ng Diyos. At pagdating ng panahon ng paghuhukom, lalabas po sila, buhay na po sila. Yun po yung kasama ni Jesus sa alapaap, mga kapatid. Nakuha niyo po? Ha? Oo. Di sila nagsisisi. Kasi, nung namatay sila tinatay sila yung, masaklap yung kamatayan nila eh. Pero, yung pagkamatay nila, doon sila sa ilalim ng altar, sa langit. Basahin nyo sa Revelation, mababasa nyo yun. Antindi, di ba? Doon sa Revelation sa langit, doon po, naitago yung mga kaluluwa. Ngayon, sa pagkabuhay muli, bubuhayin din po sila. Pagdating ng Panginoong Diyos po, bubuhayin po sila. Amen? So, wala pong nagsisisi. Walang nagsisisi po sa mga na mga martyr. Kaya your commitment with presumption that God is watching. Iano muna ang Panginoong Diyos, mga kapatid, nakatingin. Malaki or maliit man na yung gagawin mo sa Panginoong Diyos, i-presumption mo na ang Diyos nakatingin sa akin. Dahil nakatingin po na natutuwa sa akin sa gagawin ko. Kasi para ho, itaas ang Panginoong Diyos. Purpose lang palagi natin, mga kapatid. Wala po bang purpose po natin dito sa church? Itaas ang Panginoong Diyos, luwalhatiin natin ang pangalan po niya. Marami po tayong kaluluwa, madala po sa langit. Church, ulitin ko po, walang maghihirap sa inyo. Wala. Never pong akong narinig. Pag yan lang po ang magiging motto natin. Walang maghihirap, wala pong ano. Yung wag natin may limitasyon. Pero pag nilagyan mo ng limitasyon, mga kapatid, nariyan ang Panginoong Diyos. Pero nariyan siya, ipahintulot po niya na subukan po tayo. Amen na ba niyo po? Subukan po niya tayo, ipahintulot niya. Kasi sa Colossus Sorano, never po nagbigay ng pagsubok ang Panginoong Diyos, pero ipahintulot po niya. Bakit niya ipahintulot po? Para ho maging dalisay. Dalisayin ho yung panampalataya mo. Para magiging kagaya ng gold. Gold, di ba? Yung gold, dinadalisayan. Hindi po pwede na pagkatapos na, diretso agad. Ano po muna, iniinit yan. Pag nainit na, mahiwalay na ho yung gold tsaka yung mga silver. Yung gold ngayon, pure na ho yun. So, ganun din po, wag natin ng Panginoong Diyos na hindi siya nagbigay ng pagsubok, pero ipahintulot po para maging dalisay po ang ating Kaya nga, church, ulitin ko sa inyo. Church, be faithful to God. Church, ulitin ko po, hindi ko pa naano ng Panginoong Diyos, pero tumugon agad siya. Kasi gusto ko Gusto ko po na ang bahay namin, alam mo po, pangarap po namin, ang bahay namin magkaroon ng rooftop. Rooftop, naroon yung, mayroon kaming maliit na garden. Mayroon kaming maliit na tawag nito. Naroon yung kusina. Naroon yung, gusto kasi yung magkaroon akong kusina, yung panggatong kahoy. Alam mo ba yun? Kasi masarap kasi yung kahoy pag ginagatungan mo. Habang ginagatungan mo, lumuluha ka. Diba? Tapos habang niluluha ka, dumudukit ka na malit na kahoy, tapos ingay ng tiga mo. Ano ko talaga? Hindi ko malilimutan yung ganyang style, pero masarap ang luto sa kahoy, mga kapatid. Masarap, mabango. Diba? So, tsaka nga sabi ko sa iyo,
ako favorite ako ni Lord. Ha? Di ba nang kasasabi ko lang nung linggo ako naawa na ako sa pamilya ko kasi nandyan lang po kami sa sahig, nakakain kami. Pero Diyos, ulitin ko, agad yung may nagtawag agad, nagpingin agad sa akin na mayroong bibili sa lupa ko. Diyos, ulitin ko po, mayroon kami magkakapatid, iniwanan po kami ng tatay ko na namatay siya. Bawat isa sa amin, 5,000 square meter. So, sabi ko, mayroon akong nakalaan para pang mamatay ako, di na ho sila nagagastusin. Saan yung ililibing? Saan natin kabaong? Saan yung gano'n? Pabili ng biscuit para ng kape. Church, ayaw ko ng gano'n. Ayaw ko ng yung ilalata, ang tawag dito. Ilalatay ako sa kalsada. Church, habang nabubuhay ko, pinaghandaan ko ako. Alam niyo po, ang Panginoong Diyos ay nag-ano sa akin, nagtawag nito, tumutugon po, kasi favorite nga ako. So, yung isip ko noon, na mayroon akong panglibing sa sarili ko. May bumili agad ng 1,000, pinagintahan ko, pera yan. So, sinisil ko sa bangko. So, sabi ko naman, ito para sa ano ko ito, panlibing. Ang inunong para pang ano sa bahay. So, mayroon rin akong tumawag, sige, bintahan ko natin yan, kasi inano ako ng maano na ito, magawa na ako yung bahay. Matagal kong pangarap nito. So, tingnan niyo inano agad ng Panginoong Diyos, kasi favorite ko ako. Diyos, ulitin ko, hindi lang ho pastor. Kaya nga, binukod po tayo sa karamihan. Kasi gusto ng Panginoong Diyos, makasama ka, gusto ng Panginoong Diyos, yung lambing mo. Pagkatapos mo, you have a very, mataas na commitment mo sa Panginoong Diyos. Church, ulitin ko po, pag mataas yung commitment ng Panginoong Diyos, nariyan ang Panginoong Diyos, naglalambing sa iyo. At pag maglalambing ang Panginoong Diyos, hindi po yan naglalambing na papaluin ka. Naglalambing ho yan ng biyaya. Biyaya ho na yung mamamangha ka. Yung magugulat ka na grabe pala ang Panginoong Diyos. Right po, mayroon po ba kayong natutunan? Ulitin ko po, paano tayo maging favorite po ng Panginoong Diyos? Pakibasa ulit yung Malakias 3:17, ang sabi dyan. Maliwanag po, sinasabi dyan. Tapos na po ako tayo. Pakibasa po. Sila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod. Yan o. Tulad ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Church, ulitin ko po. Bakit kayo tinatangi? Bakit kayo nilagay sa lugar na ito? Ayaw po niya ng senyorito. Ayaw po niya na, titulado po ako, graduate. Ayaw niya ng ganun, mga kapatid. Gusto po niya, down to earth po tayo maglilingkod sa Panginoon. Pinadala tayo ng kaluluwa, dalhan natin ng kaluluwa, mga kapatid ng Panginoon Diyos. Kung magdala tayo ng pagkain, dalhan natin ng pagkain. Diba? So, ganun ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Naglilingkod. Ayaw po niya ng pasinyorito. Ayaw po niya na, po ako. Ibahin niyo po ako kasi no. So, church, ulitin ko po. Magiging akin sila. So, ibig sabihin, favorite po ang turing ng Panginoon Diyos. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ako'y kumilos, itatangit ko sila. Napansin niyo? Maano yung binitawan ng Panginoon Diyos mabigat. Sa araw na ako'y kumikilos, itatangit ko siya. Ibig sabihin, iba yung biyaya binigay niya sa inyo. Yung itatangit ko siya. Church, kalimitan natin, gusto natin mapalayo sa karamdaman. Yung kamera dito. So, mapalayo tayo sa dito na ako. So, ang po mga kapatid, ayaw ng Panginoong Diyos na yung kukulangin ka, kukulangin saan pa pambayad sa ospital, pambayad sa doktor. Di ba? So, example na lang si Kuya Wendell. Mahal yung opera niya. Magkano yung bakal, Kuya Wendell? 1,500 ang bakal? 105,000? Hindi lang bumili ng maraming mga bakal dyan, Doon ka ba sa Pero anong ginawa ng Panginoong Diyos? Mayroon na nagkagano sa kanila. Kulang na lang yung
Kasi tinatanong ko sila eh, anong kulang na lang? Ano na lang, dugo na lang. Oh. Di ba? Pero mahal yun, totoo po. Kasi nung nabali ako, pinirisyuhan agad ako. Pag mabalian po kayo, pupunta kayo sa anong tawag doon sa ospital? Orthopedic. Mayroon agad na doktor magano sa inyo yung namimira na, oy, sa akin ka bumili ng bakal. O mayroon agad ahinti. Di ba? So sa hindi, pasiminto ko na lang. Oo. Hanap namin doon sa doktor. So, bumutol ka dyan sa ano, kung ipagpunti baka din na. Ito, mga ba? Pagkulangin ko yun, sabihin mo lang. Binibiro ko lang po kayo. Pero totoo po yan. Mabigat yung ano ni Kuya Wendell, kaya in-encourage ko, Kuya Wendell, nililiglig ka pa ng Panginoong Diyos. Seryosohin mo Panginoong Diyos, huwag mong anuhin na ano-ano lang, biro-biro lang. Bakit kayo dinala dito? Yung dugo po niya, yung patak ng dugo, yun pong dahilan, bakit kayo dinala po niya? Gusto po niya lumalambing sa atin. Gusto niya tuwing linggo nakikita ka. Gusto niya na tuwing kailanganin mo siya, magbibigay agad siya. Kaya ulitin ko, kung hindi man siya nagbibigay, kulang pa, magsalansang ka pa, hingi ka ng hingi, refrigerator, lahat, cellphone. Alam niyo po, yung kukunin po niya yung sa ilalim. Humingi po siya ng bankbook. O sige, bibigyan ka ng bankbook. Diba? Sunod hiningi niya. Basta ilagay mo lang, hingi ka lang ng hingi. Hindi man agad-agad, pero ang gusto niya nagsasalangsang ka. Huwag yung kasalanan isalangsang mo. Huwag natin isalangsang pang babae, pang babae, pang lalaki, pang bakla. Huwag yun. Isalangsang po natin yung ano ng Panginoong Diyos, yung paglilingkod, yung hiningi natin. At church, ulitin ko po. Diba sabi ko sa inyo, katuruan ko na po yan. Sino ang nakarinig ng turo na to? Pag mayroon kayong problema, huwag kayong kumilos. Di ba? Turo ko yan dito. Ulitin ko po, di rin po ito, nakakatindi itong turo. Huwag niyong gagawin pag wala kayong panampalataya. Huwag niyong gagawin po pag wala kayong panampalataya. Pero pag mayroon kayong panampalataya, gawin niyo. Pag mayroong mabigat na problema, huwag kayong kumilos. Ang Diyos ang kikilos. 100% ano po yan? Kikilos po ang Panginoon Diyos. Basta mayroon kayong panampalataya. Pag sinasabi kasi mayroon kang panampalataya, ginagawa mo lahat para matuwa siya. Ginagampanan mo lahat para matuwa. Dinala mo yung nanay, dinala mo yung lahat ng tao. Gusto mong ulitin ko po, kung huwag kayong ma-disappoint, kung nagapag-invite kayo ng 10, isa man lang. Church, ulitin ko, hindi lahat 10 yan madala mo. Yung siyam na yan, kay Satanas. Yung isa lang binigay sa'yo. Di ba biblical yan? Sa 10, mayroon talagang isa lang bumalik. Nasaan yung siyam? Nasaan yung siyam? Ano nawawala na? Kinuha ni Satanas. Church, ulitin ko po. Pero biblical yan, di ba? So ulitin ko po mga kapatid, gusto ng Panginoong Diyos, gusto niya maging favorite kayo. Maniwala lang po kayo. Hindi po ako nagtuturo ng baluktot. Lahat po ng sinasabi ko ay nangyayari po sa buhay ko. Nangyayari po. Okay? Ulitin ko po na to become favorite to God. Madali lang po. Your commitment to God must be voluntary. Voluntary, huwag kayong magbabayad agad, mga kapatid. Your commitment that can preserve soul. Your commitment, kailangan yung commitment mo, yung makapreserve ng kaluluwa, ng ibang kaluluwa. Hindi ho yung namamatay yung kaluluwa. Imbis mabubuhay, namamatay. Di ba? Imbis dadalhin mo sa Panginoong Diyos, dinadala mo sa beer house, dinadala mo sa video, okay. Patay talaga kaluluwa. Your commitment that can stand against, ito magpinakamatindi mga kapatid, against the challenger of this world. Church, ulitin ko po, the world is created by God, but it was governed by Satan, mga kapatid. Si Satanas po ang nangibabaw po dito, kasi ito pintuan ng impyerno to eh. Ang pintuan ng impyerno, ito napakalawak, daigdig mga kapatid. Pero ano sabi ng Panginoong Diyos? Sa ibabaw ni mo, Pedro, itatayo ko ang iglesia mo. Kahit ang pintuan ng langit ng impyerno ay hindi makapanaig sa inyo. Right? So, church, ulitin ko po, commitment that can stand the challenger of this world. Kaya yung may tapang ka sa Satanas. Hindi yung subukan ka na sa Satanas, ayoko na kay Jesus. Gusto ko kay Satanas. Kasi pag kaibigan kay Satanas, hindi ako tinutokso.
Pag ano ako ni Jesus, palagi ako tinutokso ni Satanas. George, normal na po yan pag maglilingkod ka sa Diyos, kalaban kang mortal ni Satanas. Kasi tumiwalag ka eh. Tumiwalay ka eh. Lumayo ka eh. May destiny na tayo, di ba? Anong destiny natin? Ang bunga ng kamatayan is bunga ng kasalanan is kamatayan. So, ibig sabihin, mayroon ako tayong papuntang impyerno. Pero, humiwalay ka, nagdetour ka. Right? So, church, yan mo na may tapang, kaya mong labanan ang challenger of this world. Sabi mo sa katabi mo, kayanin mo yan. Yan. Huwag ko tayong padala, ha? Huwag natin gawin, pare, makikita ng maging natin, vibes ko yan. Huwag natin gawin vibes. Number 4 po, commitment with presumption, God is watching. Church, sabihin ko po, hindi ho nawawala. May commitment ka lang sa Panginoong Diyos. Commitment po na nakabubuhay, commitment na voluntaryo. Ang Panginoong Diyos, ang mata ng Panginoong Diyos, 24 oras, hindi lang 24, 48, 70 hours, hanggat nabubuhay ka, nakatingin yan sila sa iyo. Nagawa niyo po? Nakatingin. God, presumption, God is watching. So, mayroon ba po tayong natutunan? Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, mong banal, salamat po. Salamat po tayo. Sa turo ko po, Panginoong Diyos, Ama. Binigyan niyo po kami ng kaligayahan. Kaligayahan po, Panginoon.